Monsters lamang isa sa highlight ng laro, big man na tumatakbo para sa isang two-handed slam at ilang ulit pa na nagka-ACL injury ang player na yan, pero ang performance ay pangmalakasan pa rin. Balik na sa Pilipinas ang Gilas pagkatapos nilang makuha ang kanilang first win dito sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, at dito naman sila maglalaro para sa kanilang second game laban sa team ng Guam. Kailangan natapusin pa rin ng Gilas ang kanilang misyon, hindi pa pwede ang total celebration para sa atin dahil 2 wins ang ating kailangan para makumpleto natin ang pinaka-goal at target ng Gilas ang maipanalo ang dalawang laro ngayong first window ng qualifiers. Magbibigay ang 2 wins na ito ng kasiguraduhan na aabot ang Gilas sa next round cross matches, at hindi lang ito ang maibibigay ng 2 wins ng Gilas laban sa team ng Guam kung hindi ay maging ang chance na makuha natin ang top 2 spot sa Group A. Dahil talo ang team ng New Zealand laban sa team ng Australia at beatable ang New Zealand, kayang-kaya ng Gilas na manalo kontra sa team ng New Zealand, lalong-lalo na nga kapag kompleto ang ating lineup. Kay Soto malapit na ngang makabalik sa hardcourt, idagdag pa natin ang pagiging local ni Ange Kouame na malapit na ngang magkatotoo dahil nakasulat sa rules ng FIBA ang 10 years residency guideline na hinihintay at binuno ni Ange Kouame. Hindi biro yung haba ng paghihintay ni Ange Kouame para maging local ng Gilas. Gamit na gamit ang 12 na players ni Coach Tim Cone at ipinakita lamang nila sa team ng Guam ang bunga ng kanilang ensayo, at Guam naman pumalag noong una. Hindi nga nakakahiya para sa team ng Guam na matalo sila sa reigning champions ng Asia na Gilas. Tayo ang kasalukuyang may hawak ng champion title sa Asian Games na kung saan mga totoong bansa na kasali sa Asia ang naglalaro. Marami pang ang trabaho na gagawin ng team ng Guam, aminado sila dito, kahit na unti-unti nga silang nag-i-improve ay isa pa ring eye-opener para sa kanila ang kanilang laro dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at ang kanilang unang laban kontra sa team ng Gilas. Magandang ipinakita ng Guam sa kanilang umpisa, lalong-lalo na sa first quarter. Nagpapainit pa lamang ang dalawang teams at Jericho Cruz sunod-sunod ang binitawan na magagandang opensa para sa team ng Guam. Kaya naman nakakasabay talaga sila laban sa Gilas, pero Gilas naman biglang arangkada sa opensa, tinambakan ng ganon-ganon na lamang ang team ng Guam at lahat na nga ay naglaro para sa Gilas team. Nagkaroon ng ambag sa opensa at depensa at maging sa malilit na detalye sa laro na hindi nga naitatala sa stats, kagaya ng magandang depensa na nagpapamintis sa tira ng kalaban, hindi man totally block pero dahil sa good defense sirap ang kalaban na maka-score. Ito ang ambag ng karamihan, good defense ayon na mismo kay Coach Tim Cone, kung saan kitang-kita naman ito sa laro. Wala namang binatbat ang team ng Chinese Taipei laban sa team ng Japan. Hirap na hirap sila kay Yuta Watanabe pa lamang na tinatapatan naman ni Kai sa Japan B1 B-League. Mukhang nauubos na ang swerte ng Chinese Taipei. Wala na yung hot shooting nila sa tres at pababa na rin ang kanilang performance. Hindi nga lang naglaro ang Hinton Brothers, wala sila sa lineup ng Chinese Taipei, at kung pilay nga rin ang lineup nila ay tiklop kagad sila sa lineup ng Japan na hindi nga rin ganon kakumpleto. Kawamura na sa US pa rin sa NBA, maging itong si Rui Hachimura. Ngayon na may QMB na ang Gilas, may magandang dagdag sa Gilas big rotation, ay mukhang tatalunin nila ang Chinese Taipei ngayon kahit nawala na munang kay Soto. Yuta Watanabe 20 points ang nagawa at nakita natin na nahirapan siya noon kay Kai sa Japan B1 B-League sa kanilang bakbakan sa loob ng paint. Bilib naman si Coach Tim Cone sa pinakita ni Jericho Cruz na hasal laban sa team ng Gilas. Hindi nga inaasahan ni Coach Tim Cone na ganito ang magiging laro ng isang Jericho Cruz para sa team ng Guam, at mas mag-iinit pa ang laro ni Cruz dahil feel at home nga rin siya dito sa Pilipinas sa kanilang second game. Kahit na nasa kabilang team siya, so suportahan pa rin ng mga Pinoy crowd dahil iba ang suportang Pinoy pagdating sa larangan ng basketball, kaya asahan natin ang mas explosive pa na Jericho Cruz dito sa ating home court. Malakas nga lang talaga ang Gilas at mas lalakas pa sila dahil unti-unting nasasanay sa sistema si QMB. Magiging isang solid na rotational player ni Coach Tim Cone. Tuloy ang improvement habang patuloy na naglalaro sila para sa Gilas team. Inaasahan na natin na magagawa ng Gilas na kumpletohin ang kanilang misyon, ang maipanalo ang kanilang second game laban sa team ng Guam, pero asahan rin natin na bibigyan pa rin ng Guam ng magandang laban ang team ng Gilas dito sa ating home court, at isa nga si Jericho Cruz sa magbibigay ng malakasang laro sa team ng Guam dahil home court rin niya ang Pilipinas. Nagawa ng Australia na manalo kontra sa team ng New Zealand, at kung magawa nga rin ng Gilas sa manalo laban sa team ng New Zealand kahit na 1 game lamang at tikit rin ng score ay pwedeng mauwi sa quotient ang labanan. Babase tayo sa score, kaya naman mahalaga pa rin sa Gilas ang malaking lamang kontra sa team ng Guam sa kanilang second game dahil nakikita natin na may chance talaga ang team ng Gilas na makuha ang top 2 spot sa group stage, lalong-lalo na nga at papalakas na ng papalakas ang ating lineup. Kay Soto, Ange Kouame magiging isang malaking dagdag pwersa sa Gilas sa shaded area. Sa atin ang rebound at magandang depensa sa loob ng paint, mas magiging
magiging komportable pa ang ating mga shooters dahil alam nila na meron silang aasahan sa rebound kung sakali na nagmintis ang kanilang tira. Ito ang naibibigay ng pagkakaroon ng solid big sa shaded area at kakailanganin rin talaga natin ang height advantage sa ating mga upcoming games pa dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.